Hello mga tol, sa mga ka-virus natin dyan. Alam niyo mga tol, may request yung isa sa mga follower natin na si Angel Mansayon. Oo, nag-PM sa akin mga tol. Sabi niya, Wangbo, magkwento ka naman tungkol dun sa mga pinagdaanan mo sa training. Kung ano yung mga naranasan mo dun ng mga mahirap, ganyan. Para ma-idea kami, saka alam namin kung paano. Alam niyo mga tol, tatapatin ko na kayo. Yung training sa PNP, hindi talaga siya madali. Oo, mahirap talaga mga tol. Baka kasi lagi ko sinasabi sa inyo, diba? Enjoy, masaya. Tapos baka mamaya habang minamasi-masi kayo dun at mamatay-matay kayo sa pagod. Pinapatay nyo rin ako sa isip nyo. Sabi nyo, walang yakawangbo. Sabi mo, masaya magpulis, enjoy ang training. Tapos ganito pala. So, kwentuhan ko kayo ng mga pinagdaanan ko nung training. Para may idea naman kayo kahit konti. Basta ang naalala ko ng mga tol, after ng outtaking namin, pagkahapon, sinakay kami sa truck, tapos dinala kami sa training center, hindi ko pa alam nun kung saan yung lugar nun. Tapos, binaba kami sa Tulay mga tol. Tapos from Tulay, takbo kami, papunta doon sa training center, medyo malayo pa. Tapos dala-dala namin yung backpack namin, nandun yung mga gamit na pinadala sa amin, mabigat. Tapos may balde pa, oh, balde dapat may takip yun eh. Tapos, nung medyo malapit na sa training school, duckwalk na kami mga tol, pinadakwo kami. Dako, habang nagdadakwo kami mga tol, natutumba ako. Kasi syempre, imagine mo, nakadakwo ka, tapos ang bigat ng nasa likuran mo, diba? So, nadadala ka pag umaganong kayong likod mo, tapos yung balde, kagat-kagat mo. Dapat yung balde mo, yung may takip, tapos, pero walang laman yung balde mga tol. Pero syempre, kagat-kagat mo yung bakal, mabigat pa rin kasi, syempre, bunganga mo yung nagdadala eh. Dakwok. So, sabi ko, walang yayan. Umpisa na yata ito ng pagdurusa. Ayan. Tapos pagdating sa gate mga tol, madilim na, gabi na eh. Tagal pa namin sa labas kasi pa ilan-ilan na yung pumapasok. Oh, yun pala, kaya matagal mga tol kasi chinecheck pa yung mga gamit, isa-isa pa yan. Kasi para yung mga bawal, sabi ko nga sa inyo, confiscate nila yun. Tapos, merong kwarto doon na maliit. I-check na naman yung katawan. O, maghuhubad na naman kayo doon. Tingnan naman kung may mga pasa-pasa kayo dyan. O, anong mga problema nyo sa katawan. Tapos ng mga tol, sinalubong na kami ng mga mala kontrabida sa pelikula ng mga AI. O, sigaw naman sigaw. Yeah. O, habang naka-push up position kami mga tol. Sabi ko, ano ba to? Patay na ako dito. Tapos yung mga tol, pina-form na kami. Tapos pinapili na kami ng mga body namin. Tapos kung anong company kami. Napunta ako rin sa Class Alpha. Tapos ewan ko paano ako napunta dun sa body ko. Paano kami naging mag-body. Tapos mga tol, siyempre gabi kakain na, diba? Wala kaming plato. Yung takip ng balde namin, yun ang plato namin. Makain kami. Tapos yun na mga tol, yun na yung umpisa ng rattle face namin. So sigaw na, tataranta na kami. O kaya sabi ko nga sa inyo, yung mga gamit nyo dapat may pangalan. Yung backpack nyo, lagyan nyo ng pangalan mga tol. Meron yung pinilalagay sa mga tela mga tol, yung parang glow in the dark. O yung kulay green, tapos pag maliwanag, parang pag kahit madilim, makikita mo. O lalagyan nyo ng pangalan yung mga nyo. Pero yung sa uniform mga tol, or kaya mga t-shirt nyo, huwag nyo lagyan ng glow in the dark. O kasi pag gabing masimasi, kagaya ng ginawa ko dati. Hindi ko kasi alam na may ilaw pala yung paggabi. Alam na ako kasi may pangalan eh. So kahit madilim, magmasimasi. So nahalata ka agad kung sino yung hindi umaayos magmasimasi. Kasi may pangalan eh. Yung talali ko pala yan. Bistado, diba? Tapos yung mga tol, siyempre, kabado rin ako. Alam mo yung feeling na afraid of the unknown. Kasi hindi ko alam yung mga susunod na mangyayari. So kinakabahan din ako kahit paano. Tapos yun. Buti na lang, maganda rin yung tulugan namin mga tol, double deck, tapos may foam naman siya. Wow! Wala nga lang mga electric fan. Tapos yung mga tol, ang normal routine namin, alas 4, formation yan. Pag marinig mo na yung pito, dito yung batcom, dapat yan, 5 counts, nandun ka na sa field, naka-formation na kayo. Kaya yung sabi ko nga, lagi kami nag-awin ng body ko kasi ang bagal, pag pito, iihi pa. Kaya lagi kami nalilate. Siyempre, pag na-late, alams na. Tapos yun, every morning, yun yung tinatawag namin na reveille. Ganun talaga yung routine namin everyday mga tol. After ng exercise, yung PNP dasin na tinatawag, jogging na naman mga tol. Tapos after ng jogging, personal necessities, mga 10 minutes, ganyan, or 5 minutes.
After nyan, formation na naman kasi kakain. Punta naman sa mess hall, marcha na naman. Tapos before pala ng reveille mga tol, meron pala kami tinatawag na devotion. So after ng formation, pag na-account na kung kumpleto na kami lahat, punta na kami dun sa may dun sa pinag-devotion na namin. So doon, mga ilang minutes lang may mga tol, parang tinatapos lang namin yung isang set ng rosary. Para sa mga Christian. Pero syempre, alam mo naman yung mga trainee, pagod puyat. Makikita mo lang minsan na gising doon yung nag-lead ng prayer saka yung body niya na tagasagot dun sa sa Baginong Maria. The rest makita mo tulog. Pero pag nandiyan yung AI, lahat nakadilat, nakaluhod pa. Siyempre mga tol, yung mga brother Muslims namin, siyempre hindi sila kasali doon. Tapos pag inabutan sila ng Ramadan sa training school, kaya ng mga classmates ko dati, exempted sila sa mga physical exercises. Tapos pag madaling araw mga tol, yun yung oras ng kain nila. Alas 4 na madaling araw yata yun. Ang ginagawa ko mga tol, sumasama ako dun sa mga classmate kong brother M. Para makakain din ako sa makakape. Kasi yung isang brother M, allowed siya magdala ng isang body. With body kasi yan lagi dapat. Hindi pwedeng wala kang body ron. Dapat lagi kami kasama. Yung ginagawa ko minsan, pinapakiusapan ko yung brother M, classmate ko. Met, ako naman isama mo bukas, Met. Para makakape ako. Lumapayag naman siya. Si Wanggo pa kape-kape. Tapos pala yun mga tol, sa reveille pala, yung PNP dasen, mga 1 oras siguro na masi-masi yun. Kaya sabi ko nga, kung wala kang hangin, ako, mamatay-matay ka ron. Kaya dapat, sabi ko, diba, sa training tips natin, jogging talaga, prepare na. Sa personal necessities naman namin mga tol, after mag-jogging, mga 5 to 10 minutes lang, hindi ka na masyado makakaligo nun. Siguro bihis lang kasi basa ka ng pawis or madumi ka. Ang ginagawa ko nun mga tol, madaling araw ko naligo. Mga alas 2, alas 3 sa madaling araw. Kasi yun, tulog na lahat. Wala na masyadong tao sa CR. Kasi CR namin yun, maliit lang. So pag nagsama-sama kami lahat dun, puno masyado. Kaya after ko maligo nun, nakaready na ako ng pang-exercise ng pagka-reveille. Nakasapatos na ako agad ng mga tol. Para pag tito, takbo na diretso. Yan yung mga technique dun. Ay, nakalimutan ko pala mga tol. After pala namin mag-jogging sa morning, wawalis kami mga tol sa palibot ng namin, training center. Dami kasing puno, daming dahon. Walisan namin lahat yan, palibot. Sa hapon, ganun din. After mag-jogging, walis na naman. Ito sawa yung walis dun. Sabi ko nga diba, kung walang wawalisan, magbunot ng damo. Damology. Pag walang bunutin damo, batology. Hakot naman ng bato dun sapa para sa gardening namin. Sa gabi naman mga tol, bago matulog, may tinatawag kaming tattooing. Another set na naman ng PNP dasan yung mga tol. Maasi na naman. Minsan alas 11 ng gabi, alas 12 na. Alam mo yung antok na antok na. Tapos mag-exercise pa. Ganun. Pero iniisip ko na lang mga tol kada gabi. Ay salamat, natapos na naman isang araw. Kaya ganun lang isipin sa training mga tol. Matatapos din to. Lulubog din ang araw. So ganun lang yung daily routine namin mga tol. Balik-balik lang yan everyday. Kaya pag napasis kami, tuwan-tuwa kami. Para kami nakawala sa hawla. Tapos syempre mga tol, habang tumatagal, nasasanay na yung katawan nyo, nakaka-adjust na kayo. Parang madali na lang siya. Minsan nga kami pa yung nagre-request ng masi-masi. Kaya pag walang pawis, kaya reklamo na. Kainis, walang pawis. Mga ganun yung mga term dun. O kaya iba magre-request, request tusok ulo sir. Habang nakatusok ulo, nagkukwentuhan pa kami. Tapos yun mga tol, pag nabibigyan kami ng passes, mga 2 days, 3 days, sarap sa feeling mga tol. Siyempre makakauwi ka, diba? Parang feeling mo, sikap ka kasi pulis ka na. Nakita ka ng mga barkada mo doon, mga kapitbahay mo, uy, pulis ka na pala. Anong ka naman? Hirap ka nung training namin ganun. Basta mga tol, ang tips na advice ko lang sa inyo bago kayo mag-training. Habang nag-a-apply pa lang kayo mga tol, kilalanin nyo kung sino yung mga ilang beses na nag-apply. Kasi marami kayong makukuha info sa kanya. Or yung may mga kamag-anak or asawa na nasa training center or dating nag-training na. Kasi marami silang sinishare din sa kanya. Ikaw naman, makukuha mo rin naman yung idea. Gaya yung nakasabay ko dati, ilang beses siya nag-apply. Tapos that time, yung asawa niya,
nagtitraining. Oo, so nabibigyan siya ng tips. Kaya nung isa sa mga tip na binigyan niya sa akin na hindi ko makalimutan, yung sa cycling. Oo. So magdadala talaga kayo ng cycling mga tol, kasi bawal doon ang hindi naka-cycling. Kasi pag may time sa naka-short kayo, yung mga exercises nyo ron, mga tuwad-tuwa, mga kung ano-ano, mga gulong-gulong, dapat naka-cycling ka. Tapos isa pa sa mga advice ko, dapat magaling ka, no? Mag-observe. Tingnan mo yung paligid mo, yung mga pinag-uusapan nila, o dapat may pagkatsismoso ka rin para masagap mo yung mga magandang balita, mga advice yan, mga tips. Kapag nag-a-apply pa lang kayo, huwag kayong yung kagaya ng iba na may sariling mundo, yung mag-isa lang palagi. Dapat sumama ka dun sa mga grupo-grupo para pag may mga information, ati-text ka agad, na-inform ka nila. O siyempre, kung wala kang friends, sino magsasabi sa'yo na dapat pala mag-report kayo bukas o wala, mabiiwang ka lagi. O yan lang muna mga tol, luto na rin pagkain namin eh. Kain muna kami. Bye mga tol, I love you all.